Simplified ng Module 5, Safety and Health at Work, Life Skills Self-Directed, Module 2020. So, it's me again. Learn with me, Teacher Mira. So, ano ba yung ating mga matututunan sa part na ito? Pag-uusapan natin dito yung Session 2, yung Emergencies at Work. Ito ay kabilang sa Learning Strand 4, Life and Career Skills. Okay? At ang learning competencies na kailangan maisama sa inyong individual learning agreement at review of learning goals ay ang mga sumusunod: identifying, reporting, and reducing risk and hazards. Okay? Yung number 10, keeping the workplace clean and tidy. And then yung 11, practicing health and safety measures at work. Okay? So, bago yun, mag-review muna tayo. O, nakita nyo na naman yung logo na yan. Okay? Ano ang tawag sa logo na yan? Yan ay tinatawag natin na hazards. Okay? Now, what are the methods in controlling hazards? Ano yung tatlong methods na pinag-aralan natin sa last lesson sa pagkontrol ng hazards? Okay? O sa pagkontrol ng panganib. Una, remove the hazard. Tanggalin yung hazard. Pangalawa, improve work policies and procedures. Okay? Pangatlo, use protective clothing and equipment. Okay, very good. So, nagamit natin itong methods na ito sa iba't ibang situations na binigay doon sa last lesson natin. Diba? Dito sa Activity 6, Introductory Activity, ang ating mga objectives ay ang mga sumusunod. Una, review the key learning points from the previous session on staying healthy and preventing work hazards. So, i-review lang naman natin yung ilang key learning points doon sa previous session natin. Okay? And then, develop a common understanding of emergencies at work. Ayan. Ang recommended time na binigay ni module dito ay 20 to 30 minutes. So, medyo madali lang ito. Ano yung ating key topics and learning points in this activity or in this session? Number 1, types of emergencies that can occur in a workplace. Ano daw yung mga uri ng emergencies na maaaring lumabas o mangyari sa workplace. Okay? Yung number 2, how to handle emergencies. Paano natin iyon haharapin? Paano natin iyon ihahandle? Okay? There are different types of hazards. Yung safety, chemical, biological, at saka yung other health hazards. Tas meron tayo ditong ways of controlling hazards. Una, remove the hazard. Number 2, yung pangalawang check dyan, improve work policies and procedures. Yung pangatlo, use protective clothing and equipment. Okay? And then, an emergency is any unplanned event that threatens employees, customers, or the public, that shuts down business operations, or that causes physical or environmental damage. Ayan. Diba napag-usapan na natin yung mga hazards, panganib, diba? Something that might cause or that may cause damage. Okay. Paano ba natin malalaman kung ito ay emergency? Ayun. So, malalaman natin yan mamaya. There are different types of emergencies. Fire, sunog, natural disasters. Ito yung earthquake, yung pagbaha. Ayan. And then yung injury. Okay. And explosion. The next activities will be on learning what emergencies are and how to handle them. So, sabi niya dito, yung mga susunod daw na activities ay tungkol sa mga emergencies at kung paano haharapin yung mga emergencies na yon. Before we move on, though,
let us review quickly what we learned about positive health and safety practices. What one hygiene practice did you start doing and how has it affected your daily routine? Naalala nyo nung ating last lesson na may pinagawa si Module sa inyo na magpa-practice kayo nung mga personal hygiene doon na nakalista. Tapos ipa-practice nyo siya for 1 week. Okay? So, ang question na ngayon niya dito, ano daw yung hygiene practice doon na sinimulan mo nang gawin? Okay? At paano ito nakaapekto sa iyong pang-araw-araw na ginagawa o pang-araw-araw na routine? So, ikukwento mo lang naman dyan kung ano yung hygiene na yon at kung paano iyon nakaapekto sa iyong pang-araw-araw na gawain. Okay? So, remember pag sumasagot ng ganito, always write in sentence. Okay? Remember that it is important to always healthy and hygienic for yourself, for your family, and in order to be consistently present at work. Okay, di ba? Sabi nga natin, ang personal hygiene ay pang-sarili yon. So, kapag na-develop nyo na yung good personal hygiene, madadala nyo na yon sa family, pati sa workplace. Ayan. So, maganda yon para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at saka sa magiging trabaho mo. O kaya sa kasalukuyan mong trabaho. Okay. Now, we are ready to move on to the new topic. Ang topic natin ay emergencies. What is an emergency? Ayan. Usually, pag sinabi nating emergency, ang unang papasok sa isip natin dyan, ambulansya, di ba? Tapos may wang-wang pa yon. Kapag pag nakasabay mo yun sa daanan, talagang kailangan padaanin mo yun. Di ba? Lalo na kapag yung mga, kahit hindi ambulansya basta meron silang wang-wang yun. Ibig sabihin, emergency yon. Di ba? Okay. Tsaka pag may sunog, di ba? Yung truck, yung fire truck. Tapos nagmamadali sila. Di ba? Kailangan paunahin ka agad yun na makadaan. Ayun. And then, what is an emergency? An emergency is any unplanned, hindi siya na plano, na pangyayari that threatens employees, customers, or the public, that shuts down business operations, or that causes physical or environmental damage. Ang emergency daw ay yung hindi na planong ng pangyayari kung saan maaaring mag-cause ng damage sa mga employees, sa customers, o pati sa publiko. Okay? Maaaring itong emergency na ito ay makapagpasara o shut down ng business operations. Kasi nga emergency, kailangan nilang i-address. Kailangan muna nilang solusyonan o bigyang pansin yung emergency na yon. Okay? Pwede rin naman na itong emergency na ito ay makapag-cause ng physical or environmental damage. Okay. So, have you ever experienced a personal emergency? Naka-experience ka na ba ng isang personal na emergency? Let's say, merong na-injured sa inyo, sa kaibigan mo, sa family. Tapos, kailangan nyo nang tumakbo ng ospital kasi emergency, madaling-madali ka na. Diba? What happened and what did you have to do? How was it resolved? So, ikukwento mo lang naman dyan kung ano yung nangyari doon sa experience mo na personal emergency. Okay? Ano yung nangyari? Pwedeng, halimbawa, sa family, meron doon na, let's say, buntis o manganganak na, nagli-labor na siya, tapos pumutok na yung panubigan. O, emergency na yun. Diba? O ano pa, yung, halimbawa, may inatake sa puso. O yun, o halimbawa, may nasunugan. Yun yung mga sample ng emergency. Okay? So, ikukwento mo lang naman siya dito. Okay? Pwede rin naman yung, halimbawa, kayo ay naanuhan ng baha. Emergency yun. Diba? Kwento nyo dyan sa space provided. Now, let's apply.
conduct an interview with an adult family member or a next-door neighbor and ask about home emergency situations and response mechanisms. Ayan. So, mag-i-interview ka daw ng isang adult family member ninyo. Pwede si papa, si mama, si tita, or si lolo, si lola. Basta adult. Okay? O kaya yung kapitbahay ninyo. Tapos, magtatanong ka sa kanila ng home emergency situations at ano yung response, paano sila rumesponde, paano sila tumugon doon sa emergency na yon. Okay? Has there been an emergency at home or at work? So, kung ikaw ay nagtatrabaho, pwedeng ang i-share mo dito ay yung sa trabaho. Kung wala naman, ang i-share mo dito ay yung sa bahay. Okay? Sabi niya dito, what happened? Ayun. Ano daw yung nangyari? How did they respond? Paano nag-respond? Paano kayo tumugon? Okay? And then, what was the outcome? Ano yung kinalabasan nun? Nailigtas ba? O nadala ba sa ospital? O nadala ba kung saan na dapat dalhin? Nagawan ba ng paraan? So, yun yung tinatanong niyang outcome. Okay? Answers might include, ito yun. Ito yung mga pwedeng isagot. May nakaranas ba ng severe injury, fire, sunog, explosion, pagsabog, earthquake, lindol, severe storm, bagyo, family feud, yung away sa pamilya, ayan, so emergency rin pala ito, ano? Tapos yung violence, pwede rin palang maisama yan dito sa emergency. Diba? And, etc. Okay? So, isusulat mo lang dyan. Kailangan masagot mo yung tanong dito, ha? What happened? How did they respond? Paano tumugon yon? At ano yung nangyari? Ano yung naging outcome? Ano yung kinalabasan? Ayun. So, yun yung mga dapat masagot dito sa space. So, dito naman sa activity 7, responding to emergencies and staying healthy at work, ang objectives natin dito ay recognize the appropriate response to emergencies in the workplace. Okay? Malaman daw natin kung ano yung mga dapat na tugon doon sa mga emergencies sa workplace. And then, identify healthy hygiene practices in the workplace. Ano yung mga healthy hygiene practices in the workplace? Ang recommended time ni module dito ay 20 to 40 minutes. Ayan. So, kung mapapansin nyo sa part na to, marami siyang questions. Okay? So, tatagalugin ko, sisikapin ko na ipaliwanag sa inyo yung bawat questions and then, hahanapin natin yung sagot mamaya. Okay? If you are inside the building and begin to feel the shaking of an earthquake, what should you do? Kung ikaw daw ay nasa loob ng isang building, tapos naramdaman mo na medyo umaalog o nagsishake yung building na yon dahil merong earthquake, ano yung dapat mong gawin? Ayun. So, yun yung question niya sa number 1. Diba? Syempre, kung ganyan na yung nangyayari, anong gagawin mo nga? Okay? May mga given naman na answers doon sa dito sa module. Okay? So, hahanapin natin yan mamaya. Okay, next. Number 2. If you smell smoke and suspect a fire burning somewhere in the building, what should you do? Kapag daw ikaw ay nakaamoy ng usok, tapos feeling mo merong sunog o may nasusunog doon somewhere in the building, ano yung dapat mong gawin? So, yun yung question niya sa number 2. Number 3, if an unknown chemical spills in your workplace, what should you do? Pag meron daw natapon na hindi kilalang chemical doon sa inyong workplace, ano yung gagawin mo? Number 4, if you are working outside when a storm with lightning starts and you can get inside the building, what should you do? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa labas, tapos nagkaroon ng kidlat, okay? Yung may lightning strikes, 'di ba? Yung kumikidlat siya na may pagkulog na ganyan. And you can get inside, hindi ka na daw makapasok sa loob ng building. Anong gagawin mo na?
Number 5, a coworker slips and hits his head on the floor, losing consciousness. What do you do? Yung coworker mo daw nadulas, tas tinamaan yung ulo niya doon sa may sahig. Tapos nawalan siya ng malay. Ayan, para emergency to ah. What do you do? Ano daw yung dapat mong gawin? Okay? And then yung number 6, if a coworker falls off a ladder and injures his back, what should you do? Kung alimbawa meron kang coworker o kasamahan sa trabaho na nalaglag sa isang hagdan, tapos na-injure daw yung kanyang likod, ano yung gagawin mo? Okay, number 7, which is more hazardous? A sharp knife or a dull knife? Ano ba yung pagkakaiba ng sharp knife sa dull knife? Kapag sharp, matalas o matalim. Matalim yan. Kapag ka dull knife, hindi siya masyadong matalim. Diba? Kapag ka matalim yung kutsilyo, tas ginamit mo siyang panghiwa, parang konti lang nakakahiwa na siya kaagad. Diba? Tapos yung dull knife naman, hindi siya ganun katalim. Kailangan mo siyang lagyan ng effort para makahiwa siya ng husto. Diba? Pero pareho namang kutsilyo yan at nakakahiwa rin naman sila. Ang tanong niya lang dito sa number 7, alin ang mas mapanganib? Yung matalim ba? Yung mas matalim? O yung hindi ganong matalim? Number 8, true or false? If you are caught in a fire, you should stay close to the ground. Kapag daw ikaw ay naabutan ng apoy or nahuli ka doon sa apoy na yon o sa sunog, you should stay close to the ground. Kailangan mo daw manatili sa lupa or sa ground lang. Yon, true ba yon or false? Number 9, what are some security measures that can reduce the chance of workplace violence? Ano daw yung mga security measures na makakababa o makakales ng chance ng mga violence sa workplace? Ayun. Number 10, where do you report an emergency? Saan ka daw nagre-report ng emergency? Number 11, what should you do for a severe cut? Anong gagawin mo kapag lubhang na nahiwa? Yun, nahiwa. Nagkaroon ng matinding hiwa. Yun, what should you do? Anong gagawin mo kung nagkaroon ng matinding hiwa? Okay, number 12. What should you do for a very serious second or third degree heat burn? Ano daw ang gagawin mo kapag nagkaroon ng napakaseryosong second or third degree heat burn? Ayan, sa skin yan eh. Okay, number 13. You are working on a construction site and a coworker faints and falls into a trench. What should you do? Ka daw kasamang katrabaho na nahimatay tapos natumba siya. Ano yung gagawin mo? Ayun. Number 14. You are driving home from work. Nagmamaneho ka daw pauwi galing sa trabaho. It is late and you are on a road in a remote rural area of Marawi City. Ikaw daw ay nasa malayong nayon o lugar sa Marawi City. Tapos yung iyong motorcycle o yung sinasakyan ay nasira. Ano daw yung gagawin mo? Okay? Number 15. What are the steps for using a fire extinguisher? Nakakita na ba kayo ng fire extinguisher? Usually sa building yun, o kaya sa schools, makikita nyo yun, yung parang kulay pula. Kulay pula yun na na para siyang pintura. Alam niyo yung itsura ng pintura na ini-spray, di ba? Di ba pagka nagpipintura kayo, may nabibili yung ini-spray lang. So, parang ganun din yon. Kapag may sunog, ini-spray lang din yon. Ang tanong niya dito, what are the steps for using a fire extinguisher? Ayan. So, dapat
alam nyo rin palang gumamit niyan kasi in case of emergency, alam nyo kung paano patayin o apulahin yung apoy gamit ang fire extinguisher. Okay, number 16. Name 3 situations when it is necessary to wash your hands. O magbigay ka doon ng 3 sitwasyon kung saan kailangan mong maghugas ng kamay. Okay? Number 17, give at least 1 item that should be included in an emergency kit. Ayan, sa public schools, yung mga bata, pinagpe-prepare sila ng mga emergency kit. So, meron ka bang idea kung ano yung mga dapat laman nung emergency kit? So, magbigay ka daw ng isa. Okay, sa number 18 naman, name 2 things that should be in an emergency action plan. Magbigay ng 2 bagay na dapat nakasama sa emergency action plan. Plano ito ha. Okay, 19. If a chemical gets into your eye, what should you do? Kung ang chemical daw ay napunta sa iyong mata, anong gagawin mo? 20. If your clothes catch fire, what should you do? Kapag yung damit mo ay nalagyan ng apoy, ano ang gagawin mo? 21. Give at least 1 factor that increases your risk of being robbed at work. Magbigay ka ng isang factor na makakadagdag ng iyong ng tendency o ng possibility na ikaw ay manakawan sa trabaho. Ayun. 22. What are 2 methods to clean water so it is safe for drinking? Ano daw yung 2 paraan o method para malinis yung tubig para daw yun ay maging safe for drinking? 23. What should be used to put out a grease fire on a stove? Okay, para daw tanggalin yung grease fire na yon sa stove, anong gagawin mo? 24. Name 2 personal hygiene practices that can prevent spreading germs when working in a restaurant. Magbigay ka ng 2 personal hygiene practices na makakaiwas sa pagkalat ng germs kapag ikaw ay nagtatrabaho sa restaurant. Okay, 25. What does the skull and crossbones symbol mean? Skull ha, imagine, skull, yung bungo. Tapos merong naka-cross, yung naka-X na buto. Ano ang ibig sabihin nun? Yun yung tanong niya sa 25. 26. No speaking can lead to the spread of germs. True or false? Parang napag-aralan na natin tong no speaking na to. So, sasagutin mo lang. True or false. Okay? 27. What type of shoes should construction workers wear? Anong uri daw ng shoes ang dapat na isuot ng mga construction workers? Yan. So, yun yung mga questions niya. Okay? And then, may mga answers doon na binigay na si module. Ang gagawin ninyo, i-match nyo lang naman yung mga answers na yon dito sa mga questions. Okay? May pattern yan. O, tuturuan ko kayo ng pattern ha. Kung talagang nakikinig kayo ng aking lecture na to or video lesson. Ang pattern yan ng sagot dyan ay mag-uumpisa ka sa dulo. Sa dulong-dulo ng answers, yun ang sagot sa pinakaunang question. So, sunod-sunod na yon. Okay? Activity 8, Module 5, Review and Assessment. Ayan, patapos na tayo. Ano yung objectives natin dito? Una, recognize the appropriate response to emergencies in the workplace. Okay? Identify healthy hygiene practices in the workplace. So, saglit lang ito kasi ang recommended time ay 20 to 30 minutes lamang. Okay. Dito naman, sa part na ito, meron siyang pinagagawa. Reflect on what you have learned in this module. And look at the statements below. Write whether each statement is true or false. If the statement is false,
Write the correct statement. So, sasagutin mo muna yung mga nandito sa statement kung tama ba or mali, true or false. Kapag ka ang sagot mo ay false daw, isusulat mo dito sa kabilang box yung tamang statement. Okay? Kapag ang sagot mo dito ay true, hindi mo na kailangan magsulat dito sa box dito. Okay? So, baka magkamali kayo ha. Uulitin ko. Kapag ang sagot mo ay true, hindi na kailangan magsulat ng kahit ano dito sa right part. Okay? Pero kapag ang sagot mo ay false, kailangan mong magsulat ng correct statement dito sa box, dito sa kanan. Okay? So, ano yung mga statement? Germs are spread through animals but not people. Yung germs daw ay na kumakalat sa pamamagitan ng mga hayop pero hindi sa tao. True or false? Ayun. Next, personal cleanliness is important at home and at work. Yung personal na kalinisan daw ay importante sa bahay at saka sa trabaho. Hazards at work can be prevented by, yung mga panganib daw sa trabaho ay maiiwasan sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, removing the hazard, improving work policies and procedures, and staying away from work because of the hazard. Ayan, tanggalin yung hazard, i-improve yung mga policies. Tapos yung last niya dito ay staying away from work. Lumayo ka sa iyong trabaho dahil may panganib. Okay, true or false? Improving work policies and procedures can help control hazards at work. Ayan, kapag ka-improve daw ba yung mga polisiya at mga proseso doon sa trabaho, ay makakatulong iyon sa pagkontrol ng hazard sa trabaho. So, true or false yun. Okay. If your clothes catch fire, run for help. Ayan. Pagka daw yung damit mo ay nalagyan ng apoy, okay? Tumakbo ka daw para humingi ng tulong. Oh, true or false? Next. Family members do not need to wash hands before eating a meal together because they all have the same germs. Hindi na daw kailangan maghugas ng kamay ng family members. Natawa naman ako dito. Kapag kakain na daw sila ng sama-sama. Kasi pare-pareho lang naman daw sila ng germs na meron. So, hindi na nila kailangan maghugas ng kamay. So, true or false lang. Kapag false ang sagot, susulat ka dito ng correct statement. And then, sa session 2 writing space, kung meron kayo ditong na-realize o mag-reflect kayo or meron kayong karugtong na hindi nagkasya doon sa taas, sa mga spaces, lalo sa mga experiences, pwede nyong ilagay dito sa writing space. Okay? Huwag nyong hahayaan na blanco itong writing space, ha? Kung wala naman kayong mga idudugtong doon sa mga sagot nyo, pwedeng ilagay nyo na lang dito yung reflection, ano yung natutunan mo. Ayan. So, wag nyo lang hahayaan na bakante itong session 2 writing space. And then, sasagutin nyo sa module yung learner's reflection. Ito yung last reflection. Kasama ito sa output, ha? Hindi ko na to iisa-isahin kasi may Tagalog translation naman siya. And then, the last part, yung end of module, assessment. Ayan. So, ano ba yung nakalagay dyan? Habits for good health include, sa Tagalog, kasama sa gawi para sa magandang kalusugan ang, ayan, regular bathing, eating nutritious foods, avoid smoking and drinking alcohol, being positive. Ayan. So, mamimili ka lang naman dyan. Choose the best answer. Madali lang yan. Kayang-kaya mo yan. Okay. So, yun lang, maraming salamat. Tapos na tayo sa Module 5. Okay? So, pupunta na tayo ngayon sa Module 6. Itong Module 6 ay medyo
komplikado, medyo mahirap-hirap ito dahil tungkol ito sa mga karapatan. Ayan, so kailangan nating ipaliwanag ng gusto itong Module 6. So, abangan yung Module 6. Okay? And good luck. Thank you so much. Okay? So, see you on next video. Okay? Learn with me, Teacher Mira.